Amen, amen. I hope na yan po ay nahanda ang ating puso't isipan sa pakikinig po ng salita po ng Diyos. Bagamat ang ating mahal na pastor ay wala po ngayon, but I do believe na meron pong hinanda para po sa atin at magbibigay po ng encouragement po sa atin magmula po sa salita po ng Diyos. Kaya tayo po yung magsitay pong lahat. Tawagin po natin ating bensero, walang iba kundi Sir Maki. Tatangkad. Alright, so magandang gabi po sa inyong lahat. Are you happy this evening? Amen. Are you happy this evening? Amen. At napaganda po na tayo po muli ay nagsasama-sama sa gawain po ng Panginoon. Amen. At ngayon pong gabi ay tayo po ay merong pag-aaralan upang maunawaan po natin ang ating pong tema sa kula-kula. Upang maunawaan po natin ang ating pong tema, ngayon po ay hindi naman po lingid sa ating kaalaman na ang ating pong pinag-uusapan is all about ministry and family. Which is napakagandang pagkakataon po ito para po sa lahat ng kumpleto ang pamilya. If your family is here with you this evening, say aloud, amen. Amen. At alam niyo po, maganda, no? Wala na pong iba na pinakamaganda na matagpuan ng isang pamilya, kundi yan po ay sa simbahan. Kung meron pa mang kayong iniisip na ibang lugar na sa tingin ninyo, dun magandang makita ang sama-sama ang pamilya, pag-isipan niyo po muna na maigi. Sapagkat kapag ang isang pamilya ay nagsama-sama sa simbahan, malaki po ang magagawa po niyan sa ating pong pamilya. Alright, kaya po this evening, since na ang ating pong pinag-uusapan is all about ministry and family, at ang ating pong mahal na pastor ay nakailang series of lesson na po, I think, nakadalawa or nakatatlong series of lesson na po siya patungkol po sa ministry and family, mahirap po na makinig ka lang ng makinig. Di ba? Kung kayo po ay nakikinig at nanonood ng Turn Your Radio On, ay meron po tayong bagong segment po doon na tinatawag natin Program Explained. Di ba? At yan po ay doon po sa ating pong programa po na yon ay doon nyo po makikita na pinapaliwanag ko po kung ano para saan ang family time with God, para saan ang impormasyong pangkalusugan, para saan ang The Baptist Lunch. Kasi dapat alam mo. Diba? Dapat alam mo. Kasi kung manonood ka lang, madali lang yan eh. Buksan mo lang, kukomment ka lang good morning, good afternoon, sabay picture, send sa Jesus area, lakwat siya na. Di ba? Di ba? Ang daming gumagawa. Diba? Ang daming gunawa, di ba? Oh. Di ba? Kaya nga mga kapatid, hindi po natin mauunawaan ang ginagawa po natin dito sa simbahan kapag hindi po natin alam kung para saan po yan. Kaya nga po, nakakalungkot mang isipin, pero maaaring dumating po sa punto ng pagkakataon na marami nang natalakay ang ating mahal na pastor all about the series of lesson, all about ministry and family. But we didn't understand the ministry and family. Kaya nga po ngayon pong gabi po na ito, by the grace of God, ay ating pong pag-uusapan is understanding ministry and family. Understanding ministry and family. Tayo po ay buksan po natin ang ating pong Biblia sa lahat po ng mga kapatiran po natin na nasa Facebook Live and nasa Google Meet. Magandang gabi po sa inyo at sa lahat po ng pastors, missionaries na kasama po natin ngayon. Magandang gabi din po sa inyo. Alright? At buksan po natin ang ating pong Bible in a very familiar passage, Joshua chapter number 24 in verse number, Joshua 24 verse number 15. Alright? Joshua chapter number 24 in verse number 15. This is a very familiar passage. Alright? Are you there? Amen. Are you there? Amen. Alright. Ang sabi po ng Bible, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Now, mga kapatid, ito po ay napaka-familiar na mensahe po sa atin. Yung iba nga dito, ang ginagawa, pinapa-frame pa ito, inilalagay sa dingding.
at inilalagay nyo ito sa inyong dining area, magpapagawa kayo ng calendar, ng family calendar na ito ang nakalagay. But dito nyo po makikita, mga kapatid, ang kahalagahan ng ministry and family. Alright? Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, let's understand what ministry and family is all about. Okay? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon po na ito na muli niyo po kami, Panginoon, dinala sa inyo pong iglesia, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil mula po dito, kami po ay magsasama-sama, Panginoon, upang matuto at lumago sa pamamagitan po ng inyong salita. Ano man ang plano ng dyablo, Panginoon, ngayon pong gabi, huwag niyo po siyang pahintulutan, O Diyos. Please, O God, give us an open heart and an open mind, a good spirit and right attitude towards your word, O God. Nawa, Panginoon, na makita po namin ngayong gabi ay ang inyo pong presensya at ang inyo pong salita na maitataas, O Diyos. Gamitin niyo po ako, Panginoon. Make me a blessing to all the listeners right now, O God. Please forgive us from all of our sins and make us worthy to receive your word this evening. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Please be seated. Alright, so ngayon pong gabi again, we'll talk about understanding ministry and family. Sabi ko nga po sa inyo, ito po ay napaka-familiar na talata na lagi na po nating nai-encounter. Okay? Ilan po, sabi ko nga po, ilan ito ay ginagamit na po natin. Maybe some of you, ito po ang inyong tinatawag na family verse. Amen? And there is nothing wrong with that. Pero mga kapatid, dito po sa ating talata pong binasa, napakaganda po mga kapatid. Alam nyo, kung ito po ay sisimulan nyo from chapter number 1 of the book of Joshua, makikita nyo po kung bakit ganito magsalita si Joshua. Mamaya-maya lang po ay masasaksihan po natin yan dito po sa ating pag-aaralan. Kaya nga po, dito po kailangan po natin maunawaan kung ano po ba ang gustong paratingin ng talata po na ito. Last Wednesday, our pastor talks about the beauty when a family is dedicated to the ministry. Alam niyo po, napakagandang mensahe po ang ating napakinggan last Wednesday, na meron pong isang pamilya that are addicted sa isang pamilya, sa isang ministry ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, sabi nga po doon, ibinigay ng ating mahal na pastor ang ibig sabihin na addicted. It means fully devoted. Di ba? Nandiyan dyan ang salitang commitment. Kumbaga nakapako ka dyan sa isang bagay na yan. At napakaganda, mga kapatid, na kung meron mang isang grupo na magiging devoted sa gawain ng Panginoon, yan na po ang isang pamilya. Pamilya na kung saan may takot sa Diyos. Pamilya na kung saan nire-recognize ang authority ng Diyos sa buhay ng bawat miyembro ng pamilya. Napakaganda kapag ang isang pamilya ay devoted or dedicated sa ministry. I can still remember what our pastor said, na hindi hadlang ang ministry sa pamilya. Hindi magkokontrahan kung hindi ito ay magtutulungan upang ang bawat miyembro ng pamilya ay lumago ayon sa plano ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, nais ko pong sabihin po sa inyo, sa isang pamilya, yan po ay composed ng father, ng mother, ng mga anak. At bawat miyembro ng pamilya, mula sa tatay, sa nanay, sa kuya at sa ate, hanggang sa pang-12. Lahat po yan ay may plano ang Diyos. It doesn't matter kung ilang kayong miyembro ng pamilya, pero bawat isa po sa inyo ay may plano ang Diyos. Kaya nga po, God designs the ministry. Dahil ang ministry po ang makakatulong upang malaman mo kung ano ang plano ng Diyos sa iyo bilang isang tatay, ano ang plano ng Diyos sa iyo bilang isang nanay, at ano ang plano ng Diyos sa iyo bilang isang anak. Kaya nga kapag ganyan at alam po natin ang plano ng Diyos at ang purpose po natin na tayo po ay nandiyan sa pamilya, wala nang napakagandang gawin ang isang pamilya kundi siya ay maging devoted and dedicated sa ministry. And brethren, we should be thankful for that because dito po natin makikita na ang Diyos ay may plano sa ating pamilya sa pamamagitan ng kanyang gawain. Mga kapatid,
Nais ko pong sabihin po sa inyo ngayon, katulad po ng sinabi ng ating mahal na pastor last Wednesday, ang gawain ng Panginoon ay hindi hadlang yan sa inyong pamilya. Kung meron man kayong iniisip para sa inyong pamilya, nais ko pong sabihin sa inyo ngayong gabi, na tanging at isa sa mga makakatulong para ang pamilya ninyo ay magkaroon ng maayos na buhay, yan na po ay ang gawain ng Panginoon. In the text that we've just read, here we can see that Joshua, as a leader of the family, didn't hesitate to make a decision that him and his family will serve the Lord. Dito nyo po makikita, walang pag-aalinlangan si Joshua. Hindi siya nagdalawang isip, bagkus sinabi niya, choose you this day whom you will serve. Whether the gods which your fathers served on the other side of the flood, or in the land of Amorites in whose land ye dwell. Maaaring sabi po dito ni Joshua sa tao po sa Israelites as the leader na pumalit kay Moses, sabi niya po, pumili kayo ngayon. Choose you this day whom you will serve. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin po niyan? Ang sabi ni Joshua, pumili kayo ngayon kung kanino kayo magkakaroon ng experience. Kasama ninyo ang pamilya nyo ngayon. Pumili kayo kung kanino nyo papahintulutan na ang pamilya nyo magkaroon ng experience. Kung gusto nyo, doon sa mga Diyos-Diyosan na pinaglingkuran din ng mga tatay ninyo noong other side of the flood, noong unang panahon. Or dito sa ating lupang tinatapakan sa lugar ng Amorites na ngayon tayo ay nakatira. But as for me and my family, we will serve the Lord. Wala pong pag-aalinlangan na sinabi po ni Joshua yan, because Joshua simply knew that there is nothing in this world that can do more for his family aside from God. Ulitin ko po kung bakit walang pag-aalinlangan si Joshua na nagsabi na, at as for me and my house, we will serve the Lord, because Joshua simply believes na wala nang ibang pwedeng makakagawa ng mas maganda pa at mas dakila pa para sa kanyang pamilya maliban sa Diyos. Joshua believed na kung meron mang isa sa magiging source ng pagpapala sa kanyang pamilya, yan na po ay ang paglilingkod sa Diyos. Minsan dyan nagkakamali po ang karamihan po sa atin. Minsan dumadating sa punto ng pagkakataon na ang mas nangyayari pa, tayo ay lumalayo sa gawain ng Panginoon kasama ang ating pamilya sa inaakala natin na wala doon ng pagpapala. Di po ba? Minsan dumating na po tayo sa punto na sasabihin natin, nakakalungkot man pong isipin na magdidesisyon ng isang tatay na hindi na tayo magsisimba, hindi na tayo magiging active sa simbahan, lalayo na tayo sa gawain ng Panginoon. Sa inaakala po nating masyado tayong sinasakal ng gawain ng Panginoon. Well, let me tell you something, but brethren, we have to accept the fact na wala nang ibang ugat ng pagpapala para sa ating pamilya, kundi ang gawain ng Diyos. Ulitin ko po, wala nang ibang ugat ng pagpapala. Wala ka nang pwedeng ibang kuhanan ng pagpapala para sa iyong pamilya maliban sa gawain ng Diyos. You have to accept the fact, because that is the truth, brethren. Maaring sinubukan na po natin. Sinubukan nyo na po minsan na lumayo sa gawain ng Panginoon. But what brought you back here is the reason of the truth na wala nang ibang ugat ng pagpapala maliban po sa ministry ng Panginoon. Kaya nga po kung mapapansin po natin sa ating pong temang ministry and family, dito po sa ating series of lesson, makikita po natin ang conjunction word na end. Kung makikita nyo po dyan, ministry and family. Nandiyan po yung word na end, na in English term, mga kapatid, the word end, the conjunction word end is used to connect words of the same part of speech that are to be taken jointly. Naunawaan niyo po ba yan, mga kapatid? Ulitin po natin. In English world,
pag tiningnan niyo po ang meaning, ang conjunction word na end, dadalhin po kayo sa isang ibig sabihin na ito po is used to connect words of the same, notice the word, same part of speech that are to be taken jointly. Which means, these two words, ministry and family, is inseparable. Ministry and family is inseparable. Hindi mo yan pwedeng paghiwalayin. Hindi mo yan pwedeng paghiwalayin. At kung atin pong papalawigin pa ito, mga kapatid, dadalhin po tayo sa isang implikasyon na mas malaki ang magagawa ng dalawang salita po na ito kapag ito ay magkasama kaysa sa magkahiwalay. Minsan pinipilit natin paghiwalayin ang ministry at ang pamilya. No, these two words is inseparable. Because by implication, mas malaki ang magagawa nito kapag itong dalawang salita na to ay magkasama. Ministry and family is inseparable. And we need to be thankful to God. Sapagkat sabi ko nga po sa inyo kanina, dito po natin makikita na may plano ang Diyos para po sa ating pamilya. Masaya ang pamilya kapag may plano. Lalo na kung ang planong susundin po natin ay plano ng Diyos. Amen. Di po ba? Kaya nga po makikita natin si Joshua bilang isang head ng pamilya ay walang pag-aalinlangan na nagsabing, "As for me and my house, we will serve the Lord." In other words, as for me and my family, we will be together in the ministry of God. And from there, you will see the concept of ministry and family. Sabi ko nga po sa inyo, kapatid, nandiyan dyan yung conjunction word na end na magpapatunay na itong dalawang salita na to, kahit anong gawin po natin, balik ta rin man po natin ang sitwasyon, hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. It is the same part of a speech. Ibig sabihin, isahan yan. Hindi mo pwedeng lagyan ng kama sa gilid para ikaw ay mag-pause. Hindi mo pwedeng lagyan ng colon, semicolon. No! It is inseparable. Kaya nga dadalhin ka talaga doon sa isang implikasyon na mas maganda at mas malaki ang magagawa nito kapag itong dalawang salita na to ay magkasama. Now, so tonight, brethren, let us try to take a look on the reasons why Joshua dedicated his family in the ministry. This is a bold statement from the leader ng isang pamilya. Alamin po natin, sabi ko nga po sa inyo maaaring yung iba po sa inyo ay ginagamit po ang talata po na ito at idinidisplay nyo to sa inyong tahanan. Now, if I'm going to ask you, what's the reason? Ano po kaya ang sagot natin? Kasi si Joshua, pag si Joshua tinanong mo, hindi makakasagot yan sa practicum. Hindi, siya po yung tinutukoy ko. Pag si Joshua tinanong mo, kung bakit sinabi niya itong statement na ito, meron siyang may sasagot. Now, let's try to take a look on those reasons. Kasi po mga kapatid, maaaring alam na natin yung rason na ito, pero pinapalampas lang natin. Nasubukan po natin tingnan that the question that will be answered tonight is the question, what pushes Joshua to make this kind of statement? Bakit sinabi ni Joshua sa harap ng maraming tao na choose you this day whom you will serve, but as for me and my house, we will serve the Lord? Makikita niyo po yung walang pag-aalinlangang pagbigay ng statement ni Joshua. Sa sinabi ni Joshua, hindi po sinabi ni Joshua na choose you this day upang makita ko rin, baka pwede ko rin i-consider yung Diyos nyo. Choose you this day kung yung paglilingkuran nyo bang Diyos ay klase ng Diyos on the other side of the flood, na gaya ng pinaglingkuran ng mga kasama natin noon. Kasi para pag nakita ko kung anong rason, baka mapaniwala nyo ako at baka yan din ang paglingkuran ko. Or dito yung Diyos ng Amorites na kung saan tayo nakatira ngayon. Subukan nyo nga, piliin nyo nga yan, para pag nakita ko, baka pwede ko rin i-consider. No! Hindi po ganyan ang pagkasabi ni Joshua. Nakalagay dyan, choose you this day, kung yan ang pipiliin mong magkaroon kayo na experience, go ahead!
But as for me and my house, we will serve the Lord. Piliin nyo man noong mga nakaraan at yung ngayong Diyos na pinaglilingkuran ng mga Amorites, wala akong problema dyan. But as for me and my house, mas pipiliin namin na magkaroon ng experience sa Diyos na kilala ko. Kaya nga, let's try to take a look. Dahil mula po doon sa statement na po na yon, Joshua dedicated his family in the ministry. Katulad po na nabanggit ng ating mahal na pastor last Wednesday. Sabi niya, merong isang pamilya na addicted sa ministry of the saints. Di po ba? At nakita po natin kung anong resulta ang nangyari po doon sa pamilya po na yon. Now, here comes another family, the family of Joshua. That as a leader, he made a statement. He made a statement na maging dedicated ang kanyang pamilya. What's the reason? Number one, Joshua saw God's great guidance. Joshua saw God's great guidance. In verse number 17, of the book of Joshua, chapter number 24, let's read it mga kapatid. In verse number 17, sa first part, hihimay-himayin po natin ang talata po na ito. In verse number 17, ang sabi po ng Bible, for the Lord our God, He it is that brought us up and our fathers out of the land of Egypt from the house of what? Bondage. One thing that pushes Joshua to make a statement na pagsasamahin that he will fully dedicate his family in the ministry of God, because Joshua saw God's great guidance. Not just para sa kanyang sarili, but sa kanyang buong pamilya. Dito po natin makikita mga kapatid na kaya si Joshua ay gumawa ng isang desisyon na siya at ang kanyang pamilya ay magiging dedicated sa gawain ng Diyos. Sapagkat nakita ni Joshua ang isang bagay na maaaring maraming beses na nating pinalampas. Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, titingnan natin yung rason. Bakit ganyan na lang ka-bold si Joshua magsabi ng statement na ito? Isa ang kanyang nakita. Una niyang nakita, God's great guidance. Nasabi ko nga po sa inyo, maaaring maraming beses na po nating pinalampas. At yan po ay yung dakilang gabay ng Diyos sa ating pamilya. Maybe right now you are thinking that your family is all set because you have the big money in the bank. Maybe you're thinking right now that your family is all set because your family is famous in the world. Maaaring yan po ang nasa isip po natin. Well, let me tell you something, brethren, na lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa po na ito ay panandalian lamang. Kaya nga ang pinili ni Joshua makitingnan mga kapatid, ay yung bagay na hindi panandalian. Ang tiningnan niya mga kapatid, yung dakilang gabay ng Diyos, not just only for himself, but for his family. Saan niya po nakita yan? Noong siya ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga nung nakita niya na yan, na lahat ng ang dakilang gabay ng Diyos, mula pa sa lugar na kung saan kami ay inalipin, kitang-kita ko na, sabi ni Joshua, ang gabay ng Diyos. Then therefore I will not hesitate that my family will be involved in this ministry because I already saw the great guidance of God. Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, maaring marami po sa atin ngayon ang nag-iisip, okay na ang aking pamilya kasi may sigurado kaming pondo sa bangko. Magkagulo-gulo man ang mundo na ito, may sarili na kaming pondo na alam namin na dito lang kami mabubuhay. Kapatid, still yan pa rin ay temporaring at panandalian mong mahahawakan dahil yan ay bagay sa ibabaw ng lupa na ito. Kaya nga mga kapatid, kung dyan mo ibabase ang pagiging okay ng pamilya mo, maaaring yung pagiging okay ng pamilya mo ay magiging panandalian lang din. Kaya nga sabi mo, okay na sa amin ito.
Yang okay na yan, bukas wala na yan. Yang okay na yan ng pamilya mo, bukas iba na yan. Yang okay na yan ng pamilya mo, maaaring oras lang ang maging sukatan yan para mawala. But brethren, nais ko pong sabihin po sa inyo, wala po tayo lahat dito ngayon kung hindi dahil sa gabay, sa dakilang gabay ng Panginoon sa ating pong pamilya. Fathers, have you ever realized, para po sa mga tatay, minsan nyo na po bang naisip, mga kapatid, na wala ka dito ngayon? Maaring ngayon ay nasa barkada ka. Maaring ngayon pauwi ka pa lang. At pag uwi mo sa tahanan mo, meron na nag-aabang na mga barkada sa'yo. Maaring fathers, maaring ngayong gabi lasing ka na. Palapit na ang long weekend sapagkat magkakaroon ng holiday. Pero fathers, di ka ba nagtataka? Bakit ka nandito ngayon? Para sa mga nanay, maaring ngayon, yung puting marble pa rin na ginaganon-ganon mo ang hawak mo ngayon. Maaring isa ka sa mga nakaupo doon sa kanto na may tuwalya dito, na nakikipag-chismisan tuwing linggo ng umaga. Di ba? At nakalimutang may simba. Di ba? Maaring isa ka sa mga ganong klase. Pero mothers, hindi po ba kayo nagpapasalamat sa Panginoon na ngayon kayo ay natagpuan sa simbahan? Young people, young men, maaring nakakulong ka na ngayon. Maaring nakakulong ka na ngayon. Maaring isa ka sa mga wanted list ng barangay nyo ngayon. Pero hindi ka ba nagpapasalamat na nandito ka ngayon sa loob ng simbahan? Turn me up, please. Young ladies, maaring ngayon sunod-sunod ka pa rin sa uso. Na kung anong mangyayari sa mga paborito mong artista, yun lang din ang gagayahin mo. Mula sa itsura hanggang sa kilos, yun din ang gagayahin mo. Maaaring kayo po ngayon ay nagtataka kung bakit kayo nandito. Kasi kung wala po kayo dito, nais ko pong, kung napansin nyo po, binaybay ko ang bawat miyembro ng pamilya, mula sa tatay hanggang sa mga anak. Kasi nais ko pong ipaalam sa inyo na kung hindi po dahil sa dakilang gabay ng Panginoon, we are still in the bondage of this world. We are still in the bondage of this world. But because of the great guidance of God, through the ministry of God, buo ang pamilya natin ngayon. Because of the great guidance of God. Diba? Everybody look to the left. Look to the right. O diba it's not about the money? O tell me if it's about the money. Come on. Diba? If you will look to the left, kita mo anak mo, nakabihis ng maayos. If you will look to the right, anak, kita mo yung tatay mo nakabihis ng maayos, may hawak na Biblia, at katabi yung nanay mo na sumasang-ayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Now tell me if it's about the money. No, sir, no, ma'am. It's not about the money. It's about the great guidance of God in your family. Kahit balik-balik na rin po natin ang sitwasyon, hindi buo ang pamilya natin kung ang dahilan lang ay pera. Maraming pamilya ang maraming pera, pero wasak ang kanilang pamilya. Maraming pamilya ang sikat sa ibabaw ng lupa na ito, pero hindi mo makikitang nagsasama-sama. Pero kayong mga pamilyang kumpleto ngayon, ang rason niyan ay dahil sa dakilang gabay ng Diyos na naranasan na po natin noon pa man. Hindi po ba napakagandang makita, mga kapatid, na noon, if we will just be honest in ourselves, tatay ang kainuman mo, anak mong panganay. Nanay ang inuutusan mong bumili ng pangbingo. Anak mo rin naman eh. Di po ba? Pero ngayon, dahil sa dakilang gabay ng Diyos, tinanggal ka niya sa lugar ng bondage, which is the world. God gave His only begotten Son para mailigtas ang miyembro ng bawat pamilya.
Ngayon nagsasama-sama tayo sa ministry ng Diyos. Isn't that great, mga kapatid? Kaya nga sabi ko sa inyo, sabihin nyo sa akin kung ang pagsasama-sama ng bawat miyembro ng pamilya ngayon, ang rason ay pera. I don't believe it, mga kapatid. Hindi po ako maniniwala na kung bakit ang isang tatay ay nakaupo, katabi ang nanay, katabi ang anak, ang rason ay pera. No! Kaya tayo nandito nakabihis ng maayos dahil sa dakilang gabay ng Diyos na kinuha po tayo sa lugar ng bondage. Kaya nga mga kapatid, sabi ko po sa inyo, ganun na lamang mga kapatid, ang rason ni Joshua kung bakit niya sinabi, that as for me and my house, we will serve the Lord. Hindi niya sinabi that as for me and my wife, at yung anak ko, bahala na sila. No! He made a bold statement na hindi. Sa ayaw at sa gusto mo, kuya, ate, sasama ka sa akin. Bakit? Hindi nyo alam, maaaring yung mga anak ni Joshua, maaaring yung pamilya ni Joshua ay walang alam patungkol sa lugar ng Egypt. Maaaring sabi ni Joshua, I've seen enough kung paano kami pinahirapan sa Egypt. Hindi kami nirespeto bilang tao ng Diyos. Pinaglaruan kami sa lugar ng Egypt. Pero higit sa lahat nakita ko kung paano kami pinalaya ng Diyos sa lugar na kung saan kami ay inalipin. Kaya nga whether you, wife, my wife, whether you, my wife and my daughter and my son, kung ayos sa ayot sa gusto nyo, we will serve the Lord. I've seen enough, sabi ni Joshua. Kaya nga sabi niya sa mga tao, bahala kayo. Choose you this day whom you will serve. But as for me and my house, I will involve my family. I will dedicate my family in the ministry of God because I already saw God's great guidance. Pinalaya na kami sa lugar ng bondage. Masyado na kaming inalipin doon. Masyado na kaming binastos doon. Masyado na kaming pinaglaruan doon. Then therefore, hindi ko na dadalhin ang pamilya ko doon. Dadalhin ko ang aking pamilya sa isang bagay na kung saan kami ay lalago ayon sa plano ng Diyos. At yan ay ang gawain ng Panginoon. That is why, brethren, let us always find a way that our family will see the great guidance through the ministry of God. Para nga po sa mga young people, sinasabi ko sa inyo, kung ngayon, galit pa rin kayo sa magulang nyo, na pinipilit kayong mapunta dito sa simbahan, magpasalamat kayo kasi kung hindi, bondage pa din kayo ng mundo na ito. You will remain bondage of sin, na kung saan, aminin mo man sa hindi, kaya mo ginagawa yan, hindi mo nauunawaan. You are doing it because of your ignorance. Kaya nga, ang bukang bibig mo, masubukan nga. Kaya nga magpasalamat ka kung ang magulang mo ay patuloy kang itinutulak sa gawain ng Panginoon. Magpasalamat ka na meron kang isang tatay na nagsasabi, anak, umattend ka ng Staying Alive. Anak, makinig ka sa team preparation. Anak, makinig ka ng Baptist lunch. Anak, sumama ka sa area leader mo. Anak, kumuha ka lagi ng maraming tracts. Magbaon ka sa bag mo. Magbaon ka sa pouch mo. Magbaon ka sa motor mo. Upang sa kada alis mo dito sa bahay, ang makikita sa iyo ay imahe ng Diyos. Alam niyo po, young people, kung bakit ko ito sinasabi, kasi ito po ay pagpapahayag ng pagtulak sa inyo ng inyong magulang sa gawain ng Panginoon. Yan po ay pagpapahayag ng dakilang gabay ng Diyos sa inyong pamilya. Kasi kung ang pamilya po natin ay walang dakilang gabay ng Diyos, hindi po ako makakakita ng mga tatay dito. Hindi po ako makakakita ng mga nanay dito. At higit sa lahat, I don't think na may makikita akong mga young people dito. Pero bakit sa loob ng simbahan, makikita mo buo ang isang pamilya? Isa lang ang dahilan, hindi pera. Isa lang ang dahilan at hindi yung kasikatan. Isa lang ang dahilan, yan ang dakilang gabay ng Diyos sa ating pamilya. Yan po ang nakita ni Joshua. Yan po ang nakita ni Joshua, kapatid.
kung bakit siya nagkaroon ng ganong klaseng statement. That as for me and my house, we will serve the Lord because I already saw, sabi ni Joshua, God's great guidance. Number 2, Joshua not just only saw God's great guidance, but Joshua also saw God's great provision. The first thing is God's great guidance. Yan ang unang nakita ni Joshua. Pangalawa is God's great provision. Same verse number 17, sabi po ng Bible, for the Lord our God, He it is that brought us up and our fathers out of the land of Egypt, from the house of bondage. And look at the next part. And which did those great signs in our sight. In our sight. Which did those great signs in our sight. Alam niyo po mga kapatid, one of the best highlight ng kanilang trip during na sila po ay nag-wander sa wilderness for 40 days and 40 nights. Amen, Bible school student? Oh, may nag-amen din. 40 years and 40 nights. Kaya kayo bagsak sa practicum eh. Diba? For 40 years, na naglakbay si Joshua. Machat nga si Pastor Sam Medina mamaya. For 40 years, alam po ito ni Joshua. Kaya nga alam ni Joshua na bondage sila from Egypt eh. Kasi Joshua already saw everything. Mula sa pasimula, alam ni Joshua ang pinagdaanan nila. Alam ni Joshua kung anong klaseng hirap ang pinagdaanan nila. Pero, sa kanilang paglalakbay, hanggang sa makarating sila sa lugar ng pangako, hanggang sa makarating sila sa promised land, nakita po ni Joshua ang provision ng Diyos sa kanila. Nakita po ni Joshua na for 40 years na kami ay naglakbay sa wilderness, sa barren land, na mismong isang damo hindi ka makakakita. Uhaw na uhaw ka na, buhangin pa rin ang makikita mo. Di ba? Barren land, walang kalaman. It is an empty land. For 40 years, naglakbay sila doon. Pero tinan niyo po kung ano, pinsan, matatanong natin si Joshua, halika, mag-usap nga tayo, Joshua. Paano mo masasabing nakita mo ang provision ng Diyos? Sa lugar ng disyerto? Sa lugar ng wilderness? May nabalitaan po ba kayong may nagkasakit na Israelites? May nabasa po ba kayo sa Bible na may nagkaroon ng heat stroke yung isa nilang member? May nabalitaan niyo po ba na sila ay namatay dahil sa gutom? Nabalitaan niyo po ba na sila ay namatay dahil sa dehydration? Nabalitaan niyo po ba na sila ay nagkandahiwa-hiwalay dahil nung nagdilim ay hindi na nila makita ang kanilang mga kasama? May nakalagay po bang ganyan sa salita ng Diyos? Sa istorya ng kanilang paglalakbay, Sunday school teachers, may naituro na po ba kayong ganun? Bible school student, sa pag-aaral po ninyo, may narinig na po ba kayo sa mga instructors nyo na ganun? No, wala. Kaya nga si Joshua, malakas din ang loob na sabi niya, we will serve the Lord because I already saw the provision of God during our trip. Bakit wala nagkasakit sa kanila? Bakit sinasabi natin wala nagkaroon ng heat stroke sa kanila? They have the pillar of clouds by day na nagsisilbing protection nila against the heat of the sun. Bakit pag umaga, kumpleto pa rin sila? Because they have the pillar of fire by night na nagsisilbing guide nila saan sila pupunta. Bakit hindi sila namatay sa tagutom? Because there came manna from heaven. A fresh pandesal. Galing langit. Di ba? They have, nung nagreklamo sila na sila ay nauhaw, bagamat isa yun sa mga naging kasalanan ni Moses, pero nagkaroon ng soft drinks, nagkaroon ng tubig mula sa bato. Diba? Diba? Nagkaroon ng energy drink.
Tubig. Akala niya. Diba? Nagkaroon ng tubig. That is the picture of the provision of God. Alam, kaya nga po mga kapatid, dun pa lamang po, sa mga nakita ni Joshua na miracles and wonders na ginawa ng Diyos, that symbolizes the presence of God in their life. Kaya nga yan nga po ang gusto kong sabihin sa inyo ngayon. Brethren, I know that everyone here inside the auditorium tonight ay merong karanasan na nung simula na ang inyong pamilya ay naging dedicated sa gawain ng Diyos. You can testify that God provided everything that you need. Sabi nga ng ating mahal na pastor, di ba? Nung nagsisimula siya sa gawain ng Panginoon, nung nagsimula siya sa ministry na ito, hindi niya alam kung anong kakainin niya. Pero sino po ang bumuhay sa kanya? Ministry ng Diyos. Maaring nung una, hesitant pa ang karamihan sa atin na mag-involve sa gawain ng Panginoon. Paano na lang kapag binawasan ko yung oras ko sa aking pagtatrabaho? Paano na lang? Ano na lang ang kakainin ng pamilya ko? Pero pagbukas mo ng ref, hindi maubos-ubos. Nagkanda expired na ang mga laman ng ref ninyo. Ayaw nyo kasing mamigay, ang damot-damot nyo. Di ba? Ibibigay nyo 2 days na lang before the expiration. Oh, di ba? Pero mga kapatid, tinan nyo, ilan sa atin ang una ay hesitant? Hesitant kang maging bahagi sa gawain ng Panginoon. Maniwala ka sa tithes and offering sa pastor lang na mapunta yan. Pero tinan nyo, pagpunta nyo ng Tarlac, meron kang isang lupain na malayang makakapag-enjoy ang pamilya mo. Malayo sa impluensya ng mundo. As you give your tithes and offering and commitment to this church, pa-improve ang gawain po na ito. Bakit po? Para kanino yan? Para po sa ating pamilya. Para yung ating pamilya ay mas separate sa mundo po na ito. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, minsan hesitant tayo. Kasi akala natin hindi ipoprovide ng Diyos ang ating pangangailangan. Pero just like Joshua again, sabi ni Joshua, no, enough is enough. Sa 40 years kaming naglakbay, wala lang record kung anong katawan ni Joshua eh. Sigurado ko hindi ganyan. Walang record kung anong katawan. Pero tingnan nyo mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, hindi po ako nagkikwentong barbero dito. Recorded po lahat sa Bible na walang nagkasakit sa kanila. Wala nga nabalitaang nahirapan sa kanila for 40 years wandering in the wilderness. Wala. Bakit? Because God provided everything for them. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, witness ang bawat isa dito sa atin na nung nagsimula na kayo ay nag-invest sa gawain po ng Panginoon, God provided everything for your family. Kaya nga mga kapatid, all you have to do is to stay dedicated to the ministry of God because the promise is still there. As God said in the book of Matthew, chapter number 6, verse number 33, "But seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you." Kaya nga doon po ini-encourage tayo to seek first. Maging priority natin. By any means, let us put our faith in God to seek first His kingdom, His ministry. Upang sa ano po? Upang ang mga bagay na inaasam-asam po natin ay ma-add po sa atin. Notice the word added. Ibig sabihin, dagdag na lang. Ibig sabihin, meron ka na. Ang kagandahan, if you seek first the kingdom of God, dadagdagan ng Diyos yung meron ka na. Kaya nga, if your family is dedicated in the ministry, hindi ibig sabihin wala ka pa. Ibig sabihin yung pamilya mo meron na. Ang gagawin ng Diyos, kapag inuna mo ang ministry niya, dadagdagan niya yan. And all these things shall be added unto you. Kaya nga mga kapatid, Joshua didn't hesitate to say that as for me and my house, we will serve the Lord. Sabi niya, hindi dahil sa wala na akong no choice.
Hindi dahil sa ganon. Hindi dahil sa, walang-wala na kami, kaya ito, maglilingkod na lang kami sa gawain ng Panginoon. Kasi sigurado ko, papakainin naman ako ni Sir Rudy sa kitchen, di ba, sir? Sigurado ko, yung nagdi-disciple naman sa akin, area namin, ay ganito, ganyan. No. Mga kapatid, hindi po tayo naglilingkod sa Diyos dahil, forgive me for my word, but hindi tayo namumulubi, kaya tayo naglilingkod sa Panginoon. Kaya po tayo naglilingkod sa Panginoon because alam natin na tayo ay sagana sa blessing na nanggagaling sa Diyos. Tingnan niyo po, what pushes Joshua na maging dedicated kasama ang kanyang pamilya sa gawain ng Panginoon? It's not because of poverty. It's not because of emptiness. No, it's because he already saw the provision of God. Kapatid, nasa lugar sila, naglakbay sila sa isang lugar na pwedeng mangyari ang lahat ng pwedeng mangyari sa kanila, pero hindi pinahintulutan ng Diyos. Pwedeng magwatak-watak ang kanilang pamilya sa dilim na yan. Ang maaaring mawalan siya ng miyembro ng pamilya. Hindi niya alam na pagdating ng pagkagat ng dilim, hindi niya alam kung ano ang pwedeng mangyari sa paligid. Pero, by God's grace, binigyan sila ng pillar of fire by night na nagsisilbing ilaw nila. That is the provision. Nasa lugar sila na kung saan walang pwedeng maging sideline si Joshua. Hindi siya pwedeng magtayo ng sari-sari store doon. Hindi siya pwedeng magtayo ng sumayan doon. Hindi siya pwedeng magkaroon ng salon doon. Diba? Hindi siya pwedeng magkaroon ng anumang business doon. Hindi siya pwedeng magsabi ng, "Ma'am, sir." Hindi siya pwede magsabi ng ganon. Pero nagutom ba ang kanyang pamilya? No. God provided a fresh food for them. God provided water for them. God provided everything for 40 years ng kanilang paglalakbay sa isang lugar na kung saan walang-wala kang makikita. Kapatid, tayo po, if we will realize, and if we will be honest to ourselves, nasa isang lugar tayo na paglingon mo kahit saan ka lumingon, may makukuha tayo. Pero ano po ang sabi ni Joshua? Ano po ang sabi ng Bible rather? Seek ye first the kingdom of God. Make sure that you will seek first the kingdom of God. Para po sa mga tatay, let us encourage and continue to encourage our family na maging dedicated sa gawain ng Panginoon. Para kung ano ang meron po tayo, dadagdagan ng Diyos yan. Hindi po yan hocus-pocus, mga kapatid. Hindi po yan kwentong barbero. It is recorded in the Bible. Sabi ko nga po sa inyo buti tayo. Nasa isang klaseng mundo na po tayo na ginagalawan po natin na pagtingin mo sa kanan, may 7-Eleven. Sasabihin mo na lang, "Kuya Mac, may papabili ka?" Paglabas mo ng Bayani Road, my goodness, may Dunkin' Donuts na. Praise the Lord. May Popeyes na nakaabang sa gate. Silip ka lang ng ganun, may Jollibee na. Kapag may stiff neck ka, di ka makalingon sa kanan, di ka makalingon sa kaliwa, diretso lang tingin mo, may mang inasal sa harap mo. Kahit saan ka umikot ngayon, mapuprovide na lahat ng pangangailangan mo. Unlike Joshua, na pagtingin niya sa kaliwa, buhangin, cactus, bato. Ano mapapala ako sa lugar na to? Pero makikita niyo po, at the end pa din, he still make a bold statement na sa kabila ng ganung klaseng lugar, sabi ni Joshua, "As for me and my house, we will serve the Lord." Bakit? Ano po ang nakita ni Joshua? He already saw God's great provision. Sa buhay ng pamilya mo, kapatid, sa bawat pamilya po natin ngayon, nakita na po natin kung paano pinrovide ng Diyos ang lahat-lahat sa atin. Kaya nga po, that is why, brethren,
let us always find a way again that our family will see the great provision of God through the ministry of God. Sikapin po natin, gaya kanina, dahil sa ministry na ito, sikapin po natin na habang tayo ay naglilingkod, ay patuloy po nating makikita ang provision ng Diyos sa ating pamilya. Lastly, Joshua he already saw God's great guidance. He already saw God's great provision. And lastly, he already saw God's great faithfulness. Same verse. For the Lord our God, He it is that brought us up and our fathers out of the land of Egypt from the house of bondage, that's guidance, and which did those great signs in our sight, that's provision, and what? Preserve us in all the way wherein we went. That is faithfulness. And preserve us in all the way we went, and among all the people through whom we pass. Kapatid, hindi po biro ang mga lugar ng pinuntahan nila Joshua. Hindi po biro yung mga nakabanggang tao nila Joshua. Maaring kung titingnan po ninyo sa kanilang mga daladala, maaring against the armies of those people na kanilang nakabangga, pwede silang matalo. But because of the faithfulness of God in their life, kapatid, nakarating sila sa goal nila, which is the promised land. Nakatungtong sila sa lugar na kung saan hindi nila pinaghirapan. Nakatungtong sila sa lugar na kung saan, ang sabi ng Bible, that place is overflowing with milk and honey. Yung mana na kinakain lang nila noon, yung quail na yun lang ang tanging pagkain nila, maaring during their trip in the wilderness, tubig lang ang iniinom nila. Now this time, because of the faithfulness of God in their life, by way of preserving them sa lahat ng nangyari sa kanilang buhay, sa lahat ng mga taong nakasagupan nila, still God is faithful na dinala sila sa isang lugar that is flowing with milk and honey. And that is the promised land. Maaring kapatid noon, kung titingnan lang po natin ang ating pamilya, maaring isa ka na ngayon, isa ka sa mga nagsabi noon, ano pa kaya ang pag-asa ng pamilyang ito? Maaring ikaw bilang isang tatay, kapag tiningnan mo ang anak mo, ano pa kaya ang kinabukasan ng anak ko na ito? Konting problema lang. Konting problema lang, hindi na maayos ng pamilya. Konting ganito lang na problema, nagwawatak-watak na ang pamilya. But still, if you will just again see it for yourself, pag tumingin ka ngayon sa loob ng simbahan at kung sino ang katabi mo ngayon si Ryan ang pamilya mo. Katabi mo si Randy ang pamilya mo. Sabay-sabay po ang isang pamilya na naglilingkod sa Diyos. Bakit? The Lord preserve your family. Sa pamamagitan po yan ng katapatan ng Panginoon sa buhay ng bawat pamilya. Kaya nga po mga kapatid, I think this is the great thing na makakapag-push po sa ating buong pamilya na maging dedicated sa gawain ng Panginoon. Take a look at the word that was used by Joshua, and that is the word preserve. Preserve, makikita niyo po yan dyan. Sa talata po na yan. Preserve. By implication, you know what the word preserve means in this verse? By implication, it is the continuousness of the nature of God. The word preserve there, not just only to keep you safe, not just only na maprotektahan ka, but the word preserve, by implication, it is the continuousness of the nature of God. At if you will study, isa sa mga nature ng Diyos is His faithfulness. If you're going to study the nature of God, you will see
that one of His nature is being faithful to us. It means whatever it is that will happen in our family, the Lord will always be there because the Lord is faithful in our family. Kaya nga hindi ka pwedeng mag-conclude na hanggang dito na lang siguro ang pamilya ko. Wala na kinabukasan ng pamilya ko. Di po ba, bago kayo mapunta dito, halos maghiwa-hiwalay na kayo? Nagkaroon na kayo ng desisyon na sige, maghiwalay na lang tayo kasi wala naman ng papahantungan, patutunguhan ng pamilya na ito. Pero may kumatok. May nag-abot ng tracts. May nag-invite sa'yo, tatay, una ka napunta dito. Sumunod yung nanay. Sumunod yung anak. Hanggang sa makita mo ngayon, buo na kayo ulit. Yung merge ng paghihiwalay ninyo, hindi natuloy. Bagkus dahil sa ministry at naging dedicated ka sa gawain ng Panginoon, buo ang pamilya mo ngayon. Now tell me, yan ba ay dahil lang sa normal na bagay? No, sir. Yan ay dahil sa katapatan ng Diyos sa buhay ng pamilya mo. Kaya nga sabi ni Joshua again, enough is enough. I've seen what I already wanted to see. Nakita ko na kung ano ang gusto kong makita. Wala na akong ibang rason kundi sabihin that as for me and my house, we will serve the Lord. I will dedicate my family in the ministry. Bakit? Nakita ko ang gabay, ang dakilang gabay ng Diyos. Nakita ko ang dakilang provision ng Diyos. Nakita ko na ang dakilang katapatan ng Diyos. Kaya para po sa mga nanay, kapag nakita nyo po ang head ng family ninyo, na dinadala kayo sa pag-i-involve sa ministry, by any means, with all your might, mothers, just pray and pray upang hindi nyo makontra ang gustong mangyari ng isang leader ng tahanan. Para naman po sa mga anak, our only job is to obey and obey and obey and obey. Sabi ko nga po sa inyo, lahat ito nakita ni Joshua. Sa kanilang paglalakbay sa wilderness for 40 years. Sabi ni Joshua, I already seen it. Nakita ko ang gabay ng Diyos. Na doon pa lang sa pagkuha niya sa amin sa lugar ng bondage, nakita ko na ang gabay ng Diyos. Sabi ni Joshua, habang kami ay naglalakbay, God provided everything that we need. Nakita ko yan. Sabi ni Joshua, habang kami ay naglalakbay, maaaring kung tingnan namin yung mga Amorites, hindi namin kaya to. Hindi namin kaya to. Maaaring kami ay matalo sa laban na ito. Pero, napagtagumpayan nila. Remember, bago sila pumasok ng Canaan land, di ba iba-iba pa yung sinasabi? Hindi natin kaya yan. Hindi natin kaya yung mga tao na masasagupan natin. Talo tayo for sure. Pero sino po yung nag-stand? Na nag-isa? Among those 12 spies na pinadala, dalawa lang sila ang nagsabi na kaya natin yan. Isa doon sino? Joshua. Kaya nga sabi ni Joshua, God preserve us. Sa ating paglalakbay, pinreserve tayo ng Diyos. Ano man ang nangyari sa atin sa wilderness, pinreserve tayo ng Diyos. Sino man yung taong nakaharap natin, maaring sa paningin natin hindi natin kaya, pero tagumpay ang nakuha natin. It shows the faithfulness of God. Kaya nga sabi ni Joshua, nakita ko lahat yan. Therefore I conclude that as for me and my house, we will serve the Lord. Now that we already seen kung ano po nakita ni Joshua at kung bakit siya ay nag-decide na sagana sa kanya at sa kanyang pamilya sila ay maglilingkod sa Diyos. My question to each family tonight, ito bang bagay na ito ay nakita mo na rin sa buhay ng iyong pamilya? Yan po ang iiwan kong tanong sa bawat pamilya ngayon. Yung great guidance ba ng Diyos nakita mo na sa pamilya mo? Yung God's great provision nakita mo na ba sa pamilya mo? Yung God's great faithfulness, nakita mo na ba sa pamilya mo? Now, kung nakita mo na yan,
then we have no reason para hindi maging dedicated ang pamilya natin sa gawain ng Diyos. Kung lahat yan nakita mo, Psalms 116 in verse number 12, the Bible says, "What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me?" The only thing that we should do right now is to make a commitment tonight that as a family, let us all be dedicated to the ministry. Because ministry and family is inseparable. Isa po yan, mga kapatid. Kaya nga, balibalik ta rin man po natin ang sitwasyon. Kung nakita mo kung ano yung nakita ni Joshua, ang gagawin lang po natin ngayon, tatayo tayong lahat, lalapit tayo sa altar, at gagawa tayo ng commitment kasama ang ating pamilya na tayo ay magiging dedicated sa gawain ng Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Dakilan Diyos ang mabanal ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Diyos, sa salita po ninyo na nahayag. Salamat po, Panginoon, dahil kami po ay tinuruan po ninyong magtiwala sa inyo pong salita. Kami rin po, Panginoon, ay humihingi po ng tawad kung minsan na po namin itong pinalampas sa aming pong buhay. Pero salamat po sa inyong salita na ito po ay nakita po namin, Panginoon. So that right now, kami ay lalapit kasama ang aming pamilya upang kami po ay gagawa ng commitment na kami ay maglilingkod po sa inyo at magiging dedicated po sa inyo. Sapagkat ito po ay patunay na ang inyong gawain at ang aming pamilya ay hindi pwedeng paghiwalayin. Maraming salamat po sa inyong salita. Kayo po ang patuloy po na kumausap sa inyong mga anak. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dakilang Diyos, maraming po salamat sa natapos po na paghahayag ng inyo pong salita. Salamat, Panginoon, kay Sir Maki na inyo pong ginamit upang patuloy po na encourage po ang bawat isa, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga pamilya po na narito, na patuloy po namin kayong paglingkuran dahil tunay nga na tapat po kayo sa amin, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga mensahe po na ito na patuloy na nagbibigay po na encouragement po sa amin upang magpatuloy sa inyo pong dakilang gawain. Patuloy niyo pong pagpalain si Sir Maki at ang kanyang family at ang kanyang mga ministry, O Diyos. Muli, patawad sa aming pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name, amen. I believe we can shout aloud with that great message. Amen.